Hello mga kagtang, welcome back to my YouTube channel. Today's video naman is to share ko sa inyo kung paano ko ginawa at tinahi ang aming kortina sa church. So sinimulan ko muna ito. Kailangan mo nang kupitin natin muna ang ating tela upang maging maayos pagtahi niya. So ginupit ko muna dito at kailangan siyang mapantay. At pagkatapos nito mga kagtang ay inilatag ko muna ang ating mga tela at ayan, tinupit-tupit ko muna siya para maging maayos ang pagtahi niyan. At pagkatapos nung lukot-lukutin, kailangan muna natin lagyan ng karayom para hindi siya masira. Ayan, ilalagyan ko yan ng karayom mga kagtang. Siyempre naman isip-isip din tayo paminsan-minsan. Sinila ko at sa kabila naman ang ating gagawin. Kaya pantay-pantay, kailangan talaga mapantay siya mga kagtang para hindi tayo mahirapan sa pagtahi niyan. Tapos dyan, niisip ko nga kung kaya ko ba talaga itong gawin. So titingnan natin hanggang dulo kung ano ba talaga nagawa ko ba talaga ito. So pagkatapos natin doon sa magkabilang dulo, dyan naman natin lukot-lukotin natin dyan sa gitna. Ayan, ganyan po ang idea. So dapat sa gitna ay hindi mo dapat lahat itatahi. Kailangan talagang ayan, nagsimula na ako na magtahi dyan mga kagtang. Umabot din ako ng mga 3 oras ata nagtahi, char. Yun nga, mano-mano lang po ang aking pagtatahi, kaya matagal po akong natapos. Tapos namamanhid na nga talaga yung aking kamay sapagkat matagal po ito yung pagtatahi. Tapos andito po yung aking anak at dalaw siya ng dalaw kasi matagal nga akong natapos. Ayan, tingnan natin ayan na. Ayan na yung aking natahi, nalagay na dyan. So, fast forward lang po tayo kasi, ayan, tinuturo-turo ko yung aking design na natahi na cortina. Medyo hindi po talaga siya halata kasi dark gray po ang kulay. So, ayan, sabi ko, aayusin ko yan para maganda naman talaga tingnan kasi, syempre, sa church po ito. Ayan, sariling sikap po namin ito. Wala po kasi kaming pangbayad sa pangtahi, kaya kami na lang po ng mga kasamahan ko sa church, aming pastora at saka mga kapatiran yung iba na nakaatin po sa paglilinis ng church. Ayan po, kahapon po kasi nadikitan namin yung aming wallpaper, so kaya tinapos namin ngayon. Ayan, sa kabila naman, ayan. So medyo itim po siya ang kulay pero dark gray po yan. Kaya maganda po talaga. Kaya nakapag-desisyon talaga kami nito na lalagyan namin ng bulaklak. Kaya iniisip ko dyan na mas maganda talaga kapag may bulaklak na nakalagay dyan sa dulo ng aking ginawang design. So pumunta kami sa Hilongos. Kaya bumili kami ng bulaklak. Ayan, nandito na kami sa loob ng department store at nakabili na kami ng bulaklak at pili na kami ng design ng bulaklak na aming bibilhin. Kaya naman, ayan, 3 lang ang napili namin kasi akala namin pag 100 ay ang mahal pala. Wala naman kaming pera. Oo nga, ayan, pag 100 ang isa niyan, tapos sa isang buo, 5 lang ang nakalagay. Ayan yung model namin. Yan po yung aming asawa na aming pastors. Ayan, tapos yung sister namin yan, pagka-uwi namin, nagupit na agad ako para mailagay na kaagad ang aming biniling bulaklak. Dagdag design ba? Abay naman, ang ganda naman talaga tingnan. Tingnan niyo po. Charan! Ayan. So, ayan, naglalagay na ako dyan ng mga design na bulaklak, pati yung aking kasamahan. At yung isa naman ay busy sa kakabideo at ang aming pastor, yan, nakadilaw. Ay siya naman ang naglalagay ng pangalan doon sa gitna. Ayan. Tapos yung isa naming kapatid, ayan, nagbibideo lang siya. Samantalang kaming dalawa naman sa magkabilaan ay busy sa pagkakabit ng mga bulaklak mga kagtang. Sapagkat gusto namin na maganda po siyang tingnan. At maganda naman talaga ang resulta ng mga bulaklak na aming nabili kahit sobrang mahal naman mga kaagtang. Pero worth it naman ang pera kasi napakaganda naman ang resulta. Kahit mahirap po siya kasi kailangan pa naming itahi
para dumikit yung mga bulaklak doon or mga dahon. May dahon kasi at may bulaklak. May nabili kaming dahon lang, ginupit-gupit namin tapos nilalagyan namin ng bulaklak sa magkadulo. Dapat talaga maraming bulaklak na ilalagay. Tapos konti lang yung nabili namin kasi low budget nga naman talaga. So ang resulta po ay maganda naman po pala. Pero kailangan pa talaga namin ng marami pang bulaklak mga kagtang. So ayan na po yung resulta, yung may puti-puti sa gilid. Yun po yung nabili naming mga bulaklak mga kagtang. Ayan, napakaganda na talaga ng church at na malapit na rin matapos yung dinikit ni Pastor na letra. Salamat po sa inyo panonood. God bless everyone.